Ang totoo, nawalaan na nga ng Senado nung pinagtatakpan yung mga mastermind ng flood control, nung hininto yung Blue Ribbon. Pagkatapos, lumala pa from flood control, naging tsa pa at term extension. Doon naman talaga nababaon ang aming institusyon ng Senado, ng inyong Senado, doon talaga nagkakaproblema. Ngayon, kung ano ang itutuloy, inaasahan ko na mag-uusap-usap sa mga susunod na araw at sana magkasundo na kasi hindi naman maganda itong sila na ang nagsabi na napaka-unparliamentary na kulong na ang dalawa sa inyo. Kaya pinagpipilitan ninyo. Ganun eh. Hindi ba unparliamentary at offensive naman yun? Ikalawa, sila pa yung nag-walk out. Sila pa ang may tapang mag-walk out. Tama ba yun? Kaya eto nga, sana magkasundo na yung dalawang panig. Titiisin na namin sila. Tiisin na rin nila kami. Pero wag naman ganon. Pag sila, pwede. Pag kami, hindi pwede. Hindi naman tama yung ganon. Kaya maraming salamat. Sunod-sunod ang aking pagpapile ng kung ano-ano na hindi naman pinapansin. Kaya medyo malungkot ako. Nauwi tayo sa impeachment, nauwi tayo sa aresto para sa ICC, napunta tayo sa kung ano-ano Noel at CONAS at term extension na nakakaasiwa sa karamihan ng Pilipino. Imbes natutukan yung tunay na problema na nangangailangan ng urgent solution, ika nga. Talagang bakit nauwi tayo sa politika? Samantalang alam natin ang taong bayan ay hirap na hirap. It's a time of great difficulty for most of our citizenry. And yet, wala pa rin tayong nagagawa, wala pang maayos na plano. Yun talaga ang kinaiinisan ko. Talagang kinagagalit namin. Halimbawa, ang dami ko nang sinabi kasi hindi nag-uumpisa at nagtatapos ang tulong sa taong bayan sa panahon ng krisis sa ayuda at ayuda lamang. 3,000 pesos ay hindi sagot sa problema ng kahirapan, ng gutom, ng kawalan ng trabaho, ng kalusugan. Kaya sana tutukan natin. Marami tayong I need solution dyan. Siyempre, ayuda, hindi mapagkakaila na talagang kinakailangan ng targeted social assistance. Siguradong kailangan yon. So, we have to work on that. Isa pa, siyempre, ang kinakailangan natin, konting tulong sa mga wage earners, ika nga, na hindi kaltasan ng kaltasan ang kung ano-anong mga sweldo. Sana bigay naman ng buo yung sweldo ng taong bayan. Dahil ang sweldo ngayon, ang daming kaltas, may pag-ibig, may SSS, may PhilHealth at kung ano-ano. Kung pwede, ibigay naman ng buo for a change. Makatikim naman sila ng buong sweldo. At syempre, alam rin natin, kalalampas lang ng Abril, sana tinaasan yung income tax bracket. Kasi yung 250,000 pesos sa isang taon, manipis na yun. Kinakailangan taas-taasan. Kasi ang sinabi ko nga, 500 sana, pati yung mga bonus, yung mga binibigay, dapat taasan din yung 90,000. Kaso, hindi nga pinapansin. Ganun din ang nangyari. Isipin natin, ilang buwan na ba tayo? Nag-attack noong February 28 o March, April, nasa Mayo na tayo. Magtatapos na yung Mayo, 3 buwan na. Wala pang aksyon. Minadali kami ng todo-todo sa Senado. Huwag na daw magdeba-debate doon sa excise tax. Hanggang ngayon, hindi pa binabawasan yung sa excise tax. Ang binawasan lamang, kerosene. Bakit naman kerosene? Ang sadyang kailangan ng tao ay gasolina at diesel. Kerosene lamang ang sinabi, LPG daw, pero kulang-kulang naman. Kaya eto, hindi natin natutumbukan ang tunay na problema. Pati yung VAT, parati ko sinasabi yung VAT kasi nararamdaman yun sa point of sale. Kung stasyon sana, yung petrol station, yan sana. Kasi mahapdi, di ba? Masakit talaga yung dating ng ano nga ngayon. Bumaba ng konti, 91 pesos. O 91 pesos, maibsan ng konting VAT at excise tax. Action na naman nila, 10 pesos kada litro ang mamemenos kung talagang tututukan natin. Ganun din, mababawasan ng at least 2 to 3 pesos yung kada kilo ng bigas kapag nabawasan yung gasoline ng crudo.
Ang hirap-hirap ng sitwasyon ngayon ng ating magsasaka. Kung nagdudusa ang consumer, nagdudusa rin ang mga magsasaka. Ang ating cost of production nasa 46-48 pesos, pinagpipilitan ng ating administrasyon na mabenta sa 50 pesos. Wala pa rin yung transport, wala pa yung distribution cost. Paano naman luging-lugi ang ating mga magsasaka? Matagal na sila naghihirap. At mula sa Jensen hanggang sa Palawan, marami na rin na mangingisda hindi nagpapalaot. Alam natin yon. So, ito yung mga dapat natin gawin, lalo na sa kalusugan. Alam natin na kinuha yung 62 billion ng PhilHealth, pinilit ng Korte Suprema na ibalik. At hindi naman pwedeng kinukuha yung pang-medisina, pang-doktor, pang-ospital ng may sakit. Napakalupit naman yon. Kaya eto, andito tayo, marami tayong rekomendasyon, pero hanggang ngayon walang kabuuhang plano. Tapos may mga moves ang DBM, pinalipat-lipat yung mga pera, tapos sabi ng DBM, pati yung LGSF ng local government, maiibsan daw yung utang, pero wala silang batas. Diyan ako natatakot kasi gumagawa sila ng mga pagbabago na walang karampatang batas. Kailangan may batas. Kung maalala ninyo nung COVID, dalawang bayanihan yon, Bayanihan 1, Bayanihan 2. At maliwanag doon kung ano yung plano, ano ang gagawin. Hindi siya perfect, hindi tayo natuwa sa lahat ng bahagi doon. Gayunpaman, kahit papano may batas, may plano, at talagang natutukan. Ito, parang react-react na lang kung anong maisip. Pero wala pa naman talagang makabuluhang at kabuuhang plano. So, ito ang tinututukan natin. Sana lumayo tayo sa mga issue ng impeachment, mga issue ng kung ano-anong Noel. Nakakasira talaga ng isip yun . Huwag naman sana. Parati kaming sinisisi na ibinaon daw namin ang dangal ng Senado. Ang totoo, nawala ang dangal ng Senado nung pinagtatakpan yung mga mastermind ng flood control, nung hininto yung clear ribbons, doon talaga nabaon yung dangal ng Senado. Aminin natin, itong mga takbuhan, sigawan, alitan, bardagulan, sabihin natin, hindi naman yan Yan na lang ang offshoot ng ugat ng problema na hindi matuloy-tuloy yung flood control. Pagkatapos, lumala pa from flood control, naging tchatcha pa at term extension. Doon naman talaga nababaon ang aming institusyon ng Senado, ng inyong Senado. Doon talaga nagkakaproblema. Ngayon, kung ano ang itutuloy, inaasahan ko na mag-uusap-usap sa mga susunod na araw at sana magkasundo na kasi hindi naman maganda itong sila na ang nagsabi na napaka-unparliamentary na kulong na ang dalawa sa inyo. Kaya pinagpipilitan ninyo. Ganun hindi ba unparliamentary at offensive naman yun? Ikalawa, sila pa yung nag-walk out. Sila pa ang may tapang mag-walk out. Tama ba yun? Kaya eto nga, sana magkasundo na yung dalawang panig. Titiisin na namin sila. Tiisin na rin nila kami. Pero wag naman ganon. Pag sila, pwede. Pag kami, hindi pwede. Hindi naman tama yung ganon. So, magkakaupos pa, hindi ko sigurado, supposed to be bukas, pero parang magkaka-meeting pa ng bukas ng gabi at magdidesisyon kung anong mangyayari by Friday. So, tignan natin, sana magkasundo na sa lalong madaling panahon dahil para sa akin gusto ko natutukan ng trabaho at lubayan na itong mga issues na pampolitika na hindi naman magdudulot ng karagdagang pagkain, ng gasolinang abot kaya, ng kalusugan para sa lahat.